Balita sa himpilang ito. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Yucheng na si Elder Master Li para sa kanyang anak na naging paralisado sa aksidente 3 taon na ang nakararaan na si Pamilya Li, Da Xiaoye, ay naghanda ng isang kasalan sa tawag na isang maswerteng pagdiriwang para sa kalusugan. Nagsisimula na ang kasiyahan, umpisa na ang saya. Huwag kayong lumapit. Magandang dilag, sa ganda mong iyan. Ang ikasal sa katulad ni Limo Zheng, na isang taong walang malay at mabiyudo habang buhay, ay isang malaking pagsasayang. Bitawan niyo ako. Kaya ngayon, hayaan kaming magkakaibigan ang magparamdam ng alaga sa iyo. Ngayon ang araw ng kasal namin ng nakakatandang Panginoon ng mga pamilya Li. Sa ginagawa ninyong kaguluhan, hindi niyo na ba nirerespeto ang pamilyang pamilya Li? Ang tradisyon sa kasal ay matagal na. At hindi lang si Limo Zheng na isang inutil na walang malay, dahil kahit pa si Elder Master Li mismo ang dumating dito, ano ba ang magagawa niya sa akin? Sabihin niyo mga kasama, hindi ba? Oo nga, tama iyan. Narito kami para bigyan ka ng swerte at suporta, at kung hindi mo kami tatanggapin, pambabastos iyan sa mga ninuno. Pero kayo, malinaw na nanamantala lang kayo sa gitna ng selebrasyon. Dahil sinabi ni Ginang Li na nananamantala lang kami, eh di gagawin na natin ang mga normal na ginagawa sa isang kasalan. Halika kayo, at sabay-sabay nating painumin ng isang baso si Ginang Li. Mga kapatid, gumalaw na kayo. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Kapag nagpatuloy kayo, itatawag ako ng pulis. Matapang ka pala, aking munting sinta, bakit hindi mo subukang utusan ang inutil mong asawa na bumangon sa kama at saktan ako? Sino ang lapastangang iyan na nangahas gumambala sa akin? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tignan mo kung sino ako. Wala akong pakialam kung sino kang inutil ka. Ako ang Elder Master Li na sadyang inimbita para magpasaya. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilya Li. Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Mukhang hindi ka naman pala tanga. Alam mong teritoryo ito ng pamilya Li, pero nakuha mo pang sakta ng mga tao ng pamilya Li. Narito ka ba para ipagtanggol ang babaeng ito? Ilayo mo sa kanya ang marumi mong kamay. Mainit. Ang init. Masyadong mainit? Napakainit. Bakit ang init niya? Ano ang ginawa mo sa kanya? Huwag kang masyadong kabahan. Mayroon lang ako sa inumin niya na inilagay na kung ano. Walang hiya ka. Nasaan ang lunas? Pareho kaming espesyal na panauhin ni Pamilya Li. Kung naaawa ka sa babaeng ito para sa kanyang asawang nakaratay, lumuhod ka, silbihan mo kami ng inumin, at ibibigay ko sa iyo ang lunas. Sino ka sa akala mo? Lakas ng loob mong bantaan ako. Nakakatawa. Ang tatay ko ay mula sa lungsod ng Yucheng, isang kilalang kumpanya ng real estate, at ang kasalukuyang namamahala sa Li Group na si pangalawang batang amo ng pamilyang Li, malapit na kaibigan ni Li Xinglin. Ngayong araw, kahit pa ang walang silbing asawa niyang si Limo Zheng ang magising, kakailanganin niyang lumuhod sa harap ko at tawagin akong Panginoon, lalo na ang isang walang kwentang tao na gaya mo. Gusto ko ngang marinig kung paano mo ako mapapaluhod at tatawaging Panginoon. Ikaw, Tahiin ang bibig niya
at permanenteng palayasin sa lungsod ng Yucheng. Kapag may ginawa ka sa akin, ang tatay ko at ang Elder Master Lee ay parurusahan ka. Hindi nga nagkamali si Lolo sa pinili niyang mapapangasawa ko. Napaka-cute niya. Huwag kang aalis. Magtiis ka muna. Paparating na ang personal na doktor. Tulungan mo ako. Sa totoo lang, asawa naman kita, kaya bakit pa ako dapat mahiya? Siya ang nagligtas sa akin sa mismong kasal kahapon. Saklolo, bakit ba ako naging ganoon kahapon? Nagawa ko pang makasama ang isang di kakilalang lalaki sa pribadong paraan. Sana ay magandang kasal, pero ngayon heto ang kinalabasan. Paano ako magpapaliwanag kay Lolo Lee? Ngayon, ang tanging magagawa ko ay pumunta sa pamilya Lee para humingi ng tawad kay Lolo Lee. Sana ay mapatawad niya ako at pumayag siyang bawiin na ang kasal. President Lee, nakita ko po ang madam na mabilis na lumabas ng tumatakbo. Dahil ito ang unang pagkakataon na magkita kayo, hindi ka ba niya nakilala? Tungkol sa pagkatao ko, huwag mo muna itong sasabihin sa kanya. Ang nangyaring gulo sa kasal, siguradong malaki ang epekto niyon sa kanya. Natatakot ako na baka may mali siyang akala sa pamilya Lee o sa akin mismo. Tungkol sa gulo kahapon, ang lahat ng bisitang humamag sa madam ay nakaranas ng matinding pagbagsak ng kanilang mga shares ngayong araw at ang impormasyon tungkol sa gulo ay kumpleto ng nabura. Sino mang nangahas na saktan ang mula sa Limousin ay dapat lamang naparusahan ng malupit. At ito rin po ang ipinahahanda nyo, ang mga ebidensya ng palihim na pagkuha ni pangalawang nakababatang amo sa mga ari-arian ng pamilya Lee. Tatlong taon na, panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Tara na, pumunta na tayo sa pamilya Lee. Lolo, Yanzi, tungkol sa nangyari kagabi. Alam ko na ang lahat. Nagkulang ang pamilya Lee sa pagprotekta sa iyo. hindi niyo po kasalanan, Lolo. Ang mga bisita ang nagsamantala sa gulo ng kasalan para gumawa ng masama. Ako, umaasa lang ako na si Lolo ay papayag sa akin. Hiling na kanselahin ang kasal. Kanselahin ang kasal? Dumating na ba ang lahat sa punto na hindi na ito maiaayos pa? Opo. At saka, sinetap ako kagabi.
nawala na ang puri ko. Hindi na ako. Karapat-dapat na maging apo sa tuhod ng pamilya Lee. Isang malaking kasalanan, napakalaking pagkakamali. Ito ang 20% ng shares ng Lee Group na inilaan ko talaga para sa asawa ng apo ko. Ang pamilya Lee ay may malaking utang na loob sa iyo. Napirmahan ko na ang kontratang ito, kaya tanggapin mo na ito. Wag na po, Lolo. Pumayag lang akong ikasal sa pamilya Lee para mabayaran ang utang na loob sa inyo sa pagligtas niyo sa buhay ng may sakit kong lola. Ngayon, ang pamilya Lee at ako ay masasabing patas na sa isa't isa. Sige po, Lolo. May kailangan pa po akong gawin. Una na po ako. Kaya pala buong umaga kang hindi nagpaalam at palihim na umalis dahil pumunta ka rito sa pamilya Lee para ipakansela ang kasal. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para kausapin si Elder Master Lee tungkol sa ilang personal na bagay at sakto namang narinig ko ang lahat ng mga matitinding sinabi ni Miss Chu. Dahil napakamaawain at disente ni Miss Chu, sa tingin ko, dapat ka ring maging responsable sa akin. Ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kagabi, ang aking unang pagkakataon. At ang ibig bang sabihin ni Miss Chu, ay wala kang balak panagutan ako? Unang beses mo pa lang? Unang beses ko rin po iyon. Sino ba ang mas nakakalamang? Kung ganoon, hindi ba't nag-cancel ka na ng kasunduan mo? Magpakasal ka sa akin. Kasal? Pasensya na, pero ako, kakagaling ko lang sa isang hindi magandang karanasan sa kasal. Pansamantala ay wala pa akong planong magpakasal uli. Ibig bang sabihin ni Miss Chu, ay gusto mo lang akong takbuhan sa obligasyon mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoong klaseng tao na tumatakas sa utang. Ang mga ito, isipin mo na lang nakabayaran para sa kagabi. Ayos lang, mahaba pa ang panahon, hahayaan kitang tanggapin ako ng paunti-unti. Hindi nga nagkamali sa pamilya Lee, napakagalante talaga. Ma, ang lahat ng ito ay ibinigay sa akin ng mga tauhan ni Lu Cheng. Noong nanggulo sa kasal kagabi, ang batang iyon ay maswerteng nakaiwas sa gulo. Sinuwerte lang talaga siya. Pero, dahil sa mga larawang ito, at ang kasal mo kay pangalawang batang amo ng pamilyang Lee, tingnan natin kung hindi pa siya sumunod sa atin. Anong ginagawa ninyong dalawa at para kayong may tinatago? Nandito ako ngayon para magtanong. Yung inutos ko sa iyong pakiusapan si Elder Master Lee na ayusin ang kasal ni na Shiying at pangalawang batang amo ng pamilyang Lee, nagawa mo na ba? Sinabi ko na sa inyo, pampamilyang usapin ito ng pamilya Lee. Wala akong karapatang makialam. At isa pa, magulo ang sitwasyon ngayon sa pamilya Lee. Masama ang pakay ni Lee Xinglin at napakadelikado niya. Pinapayuhan ko kayo. Mas mabuting lumayo na lang kayo sa kanya para ito sa ikabubuti ninyo at ni Pamilya Chu. Napakalinis mong magsalita. Sa tingin ko, natatakot ka lang na kapag napunta ako sa pamilya Lee, ay mas lalamang pa ako sa iyo. Akala mo ba lahat ng tao ay gaya mo, na ang dumi ng isip? Walang hiya ka? Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng anak ko? Gawin mo na lang kung ano ang iniutos sa'yo. Sige, uulitin ko uli. Ang kasal sa pagitan ni na Chu Shiying at Li Xinglin ay hinding-hindi mangyayari.
Huwag mo kaming sisihin. Kung ang ginagawa ninyong lihim ng lalaki mo ay ibulgar namin sa lahat, ibubulgar namin iyan. Sino itong batang lalaking ito? Masyado siyang mapapel? Kilala ko siya. Siya si Chu Yanji, ang kalaguyo mo sa nangyari kagabi. May sugat ka ba o masakit? Kayong dalawa? Nagawa niyo pa talagang pumunta dito sa pamilya Lee at apihin ang asawa ko, ganoon ba? Mahusay ka talaga, Chu Yanji. Napakawalang hiya mo talaga. Hindi lang dahil nagawa mong talikuran si Batang Master Lee para sa iyong maruruming gawain, lakas pa ng loob mong dalhin ang kalaguyo mo rito sa pamilya Lee? Ang dangal ng mga pamilya Chu, sinira mo na ng tuluyan. Tama. Kahit nalumpo ang iyong asawa at hindi maibigay ang kailangan mo dahil pinili mong magpakasal sa pamilya Lee para sa yaman at luho, dapat ay marunong kang rumespeto bilang asawa. Tungkol sa nangyari kahapon, malinaw na kagagawa nito at paninira ni Lucheng. Paninira? Kung hindi niya hinarot si Lucheng, bakit siya gagawa ng masama ni Lucheng mismo sa gitna ng kasal? Siguradong matagal na silang may itinatagong relasyon. Sa gulo noong kasal kahapon, ako ang tunay na biktima. Bakit sa paningin nyo? Parang ako pa ang may kasalanan. Ayos lang yan, Ading. Huwag ka nang masyadong malungkot. Basta tulungan mo akong makapasok sa pamilya Lee. Tungkol sa relasyon ninyong dalawa, handa kaming manahimik at magpanggap na walang nakikita. Pati na ang mga ebidensya, handa ko ring burahin lahat. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya? Siyempre, ang ebidensya ng inyong pagtataksil. Ang nangyari kahapon, nag-utos na ako na pigilan ang pagkalat ng anumang balita. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang mga espesyal na panauhin kagabi ay mula sa lungsod ng Yucheng. Lahat sila ay mga maimpluwensyang tao. At ang si Lucheng naman ay malapit sa pangalawang batang Panginoon ng pamilya Lee. Sino ka ba sa tingin mo? Lakas din ng loob mong sabihing ibablock mo ang balita. Masyado ka bang malapit kay Lucheng? Siyempre, kilala ko halos lahat ng kaibigan ng pangalawang batang Panginoon ng pamilya Lee. Mabuti kung ganoon, mag-isa si Lucheng sa kanlurang rehiyon. Malungkot siya roon dahil malapit naman kayo sa isa't isa. Ipadadala kita roon para samahan siya. Huwag mong sabihing, ang matagal na sa industriya ng real estate sa lungsod ng Yucheng, na si Pamilyang Lu, ang panganay na si Lucheng, ay naitaboy mo na sa kanlurang rehiyon? Nagbibiro ka ba? Ading, kahit na isang gabi lang kayo nagkasama, disiplinahin mo naman itong lalaki mo. Huwag mo siyang hayaang magpakalat ng kalokohan. Tapos ka na ba? Sabi ng tapos ka na ba? Kung tapos ka na, tumahimik ka. Tungkol sa nangyari kahapon, nakiusap na ako kay Lolo na kanselahin ang kasal. Kaya kahit anong gulo pa ang gawin mo, wala na akong pakialam. Alis na tayo. Bakit parang natakot ka na? Hindi ba kani-kanina lang ay ipinagmamalaki mong ipadadala mo kami sa kanlurang rehiyon? Hanggang salita ka lang, wala ka namang silbi. Kung wala kang kakayahan, manahimik ka. May ilang mga tao na gustong masaksihan ang tanawin sa kanlurang rehiyon at kailangan ko silang ihatid, hindi ba? Magpunta kayo sa bakuran sa loob ng 3 minuto, kundi ay sisibakin ko kayo sa pwesto. Aba, nagawa mo pang magpanggap? Ang anak ko ay girlfriend ni pangalawang batang amo ng pamilyang Lee. Siya ang may kapangyarihan sa pamilya Lee sa ngayon at siya rin ang tanging tagapagmana ng pamilya Lee. Kung luluhod ka lang at hihingi ng tawad sa akin, at hahayaan si Chu Yanji na sumunod sa akin, baka pagbigyan ko pa ang buhay mo. Naalala kong may fiancé na si Li Xinglin at hindi Chu ang apelyido ng girlfriend niya. Pinilit niya lang iyon. Isa lang siyang kabit na hindi naman kinikilala. Chu Yanji, Anong klasing basura ka? Ang lakas ng loob mong dumikit sa pamilya Lee. Kahit na hindi pumayag si Elder Master Lee, hanggat narito ako, kahit 10,000 beses ka pang magpakitang gilas, hindi ka makakapasok sa pamilya Lee. sino ka ba sa tingin mo para makialam sa mga usapin ng pamilya Lee? Wala siyang karapatan.
malalaman mo rin ang totoo ngayon. Elder Master Lee, hindi po namin ito kasalanan. Nalaman po kasi namin ang pagtataksil nila at tinutulungan lang namin kayong turuan sila ng leksyon. Ang mga tao sa ilalim ko na si Pamilya Lee, kailan pa nagkaroon ng karapatan ang mga estranghero na parusahan sila? Opo, lumampas po kami sa limitasyon, pero kasalanan po lahat ito ni Mama. Huwag niyo po sana akong idamay sa galit niyo. Isipin niyo na lang po ang pagmamahalan namin ni pangalawang batang amo ng pamilyang Lee na tapat at tunay. Pabayaan niyo na po kaming makasal. Ang galing mo palang magpalaki ng anak para sa sarili niyang kapakanan, kaya kanyang itapon kahit kailan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Hibang ka ba? Manahimik ka? Tungkol po sa nangyari kanina, aminadong nagkamali kami. Dahil pampamilyang usapin po ito ni Pamilya Lee, hindi na po kami makikialam, aalis na po kami. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Yanji, ang kanlurang rehiyon ay masyadong mahirap at maginaw. Hindi pwedeng pumunta roon si Mama. Nagkamali si Mama, pero ginawa ko lang naman iyon para sa ikabubuti mo. Alalahanin mo naman ang daming taon na inalagaan kita. Palayain mo na kami sa pagkakataong ito, please. Wag na. Hindi ko iyan kailangan. Susunod ako sa kung ano ang magiging desisyon ni Lolo. Sabihin mo lang at pakikinggan kita. Kung ganoon, ayon sa gusto ni Miss Chu, dalhin sila sa kanlurang rehiyon para samahan ang ginoong si Lu Cheng. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Nailigtas mo ako sa harap ng lahat sa kasal na ito at napasunod mo pa si Lolo Lee sa lahat ng utos mo. Sino ka ba talaga? Siya ang apo ko na. Sa labas ko inapon. Gaya ng inaasahan sa isang matandang tuso, ang bilis niyang gumawa ng kasinungalingan. Talaga? Oo, inapon siya. Kailan niyo pa siya inapon? Bakit wala akong nabalitaan? Maraming taon na ang nakakalipas. Siya at si Mojeng ay matalik na magkaibigan. Tungkol naman kay Mojeng, kasalukuyan siyang hindi magising at walang malay. Kayong dalawa, kung magkakatuluyan kayo, masasayahan ang lolo, bibigyan ko kayo ng basbas. Lolo, wag po kayong magbiro ng ganyan. Sige. May kailangan pa akong gawin. Kayong dalawang kabataan, magkakilala muna kayo ng mabuti. Miss Chu, niligtas lang kita. Paano mo balak magpasalamat sa akin? Huwag mong sabihing bibigyan mo lang ako ng $100 para paalisin ako? Ibigay mo sa akin ang numero mo. Basta't hindi lalampas sa hangganan, maibibigay ko ang 3 kahilingan mo. Akala mo ba ay si mahiwagang lampara ni Aladdin ka? May pakahilingan ka pa. Kung ayaw mo, edi wag. Ang bagay na naibigay na, hindi na dapat binabawi. Kaya ngayon, pwede ko na bang gamitin ang unang kahilingan? Huwag mo nang pangarapin. Kapag sinubukan mo pa uli akong paglaruan ng ganyan, alam mo na ang mangyayari, naintindihan mo? Hindi, ang ibig kong sabihin kanina, nangangailangan ang kumpanya namin ng isang design director. Nabalitaan ko na nakuha mo ang unang pwesto sa pandaigdigang kompetisyon. Gusto mo bang magtrabaho sa kumpanya ko?
Iyan na ba ang unang kahilingan mo? Bakit? Ano pa ba dapat? O baka naman, kung ano-ano na ang iniisip mo dyan? Sige, ako. Pag-iisipan ko muna. Tawagan mo ako. Sige na. Kuyang Xinglin, may umaapi sa amin ni Mama. Sabi nila ay palalayasin nila kami sa lungsod ng Yucheng at ipapatapon sa kanlurang rehiyon. Ano na naman bang gulo ang ginawa mo sa labas? Pangalawang nakababatang amo, hindi po ito kasalanan ni Shiying. Dahil alam nilang malapit po kayo kay Shiying, sinadya nila kaming pahirapan. Sinabi pa nilang kontrolado nila ang buong pamilya Lee, at tingin lang nila sa inyo ay parang maliit na insekto. Oo, gusto kong makita. Kung sino ang taong iyon? Kung sinong matapang na manggugulo sa teritoryo ko? Kuyang Xinglin, siya po ang umaapi sa akin. Hindi ba't ito ang kapatid mo, nakapapasok pa lang sa pamilya Lee? Niloloko mo ba ako? Hindi. Nakita siyang may kinalolokohang ibang lalaki, nahuli namin siya, dahil takot siyang mabunyag ito. Huwag po kayong maniniwala sa kanya. Napakagaling nyo talagang magbaliktad ng kwento. Ano ba talaga ang nangyayari? Kung hindi po kayo naniniwala, may dala akong mga litrato ng panloloko niya. Tingnan nyo. Sister-in-law, kahit na ang kapatid ko ay kasalukuyang wala pang malay sa ospital, ngayong bahagi ka na ng pamilya Lee, dapat mong sundin ang mga tuntunin ng pamilya Lee. Mga bata, ayon sa batas ng pamilyang pamilya Lee, bigyan siya ng 20 hapit. Opo. Chu Yanji, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Ayos ka lang ba? Lee Xinglin, may balak ka bang sakta ng tao ko? Ang tagal nating hindi nagkita, aking butihing kapatid. Bakit noong nagising ka sa ospital, ay hindi mo man lang ipinaalam sa nakababatang kapatid? Kuya, ospital. Ibig bang sabihin siya ang hindi ko pa nakikilalang bagong asawa? Ang mga lakad ko ay hindi ko kailangang iulat sa iyo. Siya ay siya ang panganay na anak ng pamilyang pamilya Lee? Paano nangyari iyon? Sa mga balita, si Batang Master Lee ay naaksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakararaan at hindi na muling nakagalaw. Paano siyang nakakatayo rito ng maayos at malakas? Kayong dalawang magkasabwat? Siguradong may pinaplano kayong masama. Wala kayong karapatang magsalita rito. Mga tao mo ba ang dalawang ito? Anak sila ng dati naming naging partner. Nakita ko na sila ng ilang beses, pero hindi kami malapit sa isa't isa. Ganoon ba? Narinig ko mula sa kanila na siya raw ang iyong magiging asawa. Siyempre hindi po. Ang magiging asawa ko ay ang mayamang anak ng pamilyang pamilya siya. Hindi po ba ay alam niyo naman yon? Kuyang Xinglin, Manahimik ka. Kung ganoon, madali lang yan. Ngayong araw, ang dalawang to ay walang modong bumastos sa akin. Paparusahan ko sila. May reklamo ka ba? Siyempre po, wala. Ang bawat kilos niyo po ay siguradong may malalim na dahilan. Nagbago ka na. Hinahawakan mo na ang buong pamilya Lee ngayon. Kaya dapat maging maingat ka sa bawat galaw mo. Huwag kang hahayaan na kahit sinong basurang tao ang gumawa ng kung ano-anong kwento para sirain ang dangal mo. Tama po kayo, kuya. Patahimikin niyo ang mga bibig nila. Itapon sila palabas ng lungsod ng Yucheng at dalhin sila sa kanlurang rehiyon. Kuyang Xinglin, hindi ito ang sinabi mo sa akin noong. Miss na miss ka na ni Lolo? Kailan ka kaya may bakanting oras para makasalo ka naming maghapunan sa bahay? Wag na, may kailangan pa akong asikasuhin ngayong hapon.
Sa susunod na lang, pumunta ka sa lungsod ng Dingcheng. Tara na. Limozeng, anong mapapala mo kung nagising ka man? Sa pulong ng mga shareholders 3 araw mula ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na may-ari ng pamilya Lee sa panahong ito. Ipaliwanag mo sa akin ito. Batang Master Lee, anong ibig sabihin nito? Sinong pamilya Lee na elder na young master? Isa lang akong ampon na kinilala ng pamilya Lee. Nakipagtulungan lang sa akin si ikalawang kapatid sa pag-arte kanina para turuan ng leksyon ang masama mong kapatid at ang madrasta mo. Talaga? Bakit parang hindi ako naniniwala? Napakakomplikado ng mga relasyon sa pamilya Lee at mas malala pa ang relasyon ng dalawang young master. Kung ako talaga ang elder na young master ng pamilya Lee, paano ko siyang magagawang makausap ng mahinahon? May punto ang sinasabi mo. Mukhang ayos naman talaga ang turingan ninyong dalawa. Napakaayos. Nandyan na ang sasakyan ko. Mauuna na ako. Ganoon ba? Mukhang ang galing naming umarte ni Lee Xinglin, ano? Young Master, mula nang nalaman ni pangalawang nakababatang amo na nagising na kayo, agad niyang binilisan ang paglilipat ng mga ari-arian ng pamilya Lee at natunto na rin nila ang kumpanyang Nanshen. Hayaan mo sila. Dahil naglakas loob akong ipakita ang pagkakakilanlan ko sa harap niya, sigurado akong kaya ko siyang talunin. Masusunod po, Young Master. May isa pa, bukas ang simula ng madam sa kumpanya, siguraduhin mong ikaw mismo ang tatanggap sa kanya. At saka, magtatrabaho na ang misis ko sa kumpanya bukas at siguraduhin mong personal mo siyang sasalubungin. At isa pa, hindi mo dapat ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Ito ang kumpanyang itinayo ni Lee Mojeng nitong nakaraang 3 taon ng palihim habang nagpapanggap pa siyang walang malay. Hindi nakapagtatakang pinaghirapan ko ng husto na mapaalis ang taong iyon. Sa loob lang ng 3 taon, nagawa niyang palaguin ng isang maliit at hindi kilalang kumpanya sa ganitong kalaking antas. May galing din talaga itong magaling kong kuya. Opo, boss. Mabuti na lang at naging matalino si Young Master 3 taon na ang nakararaan sa paggawa ng aksidenteng iyon sa kotse dahil tuluyan itong napababa si Lee Mojeng mula sa pamilya Lee bilang susunod na tagapagmana. Sayang lang at nakaligtas pa siya sa kamalasan. Pero hindi na iyon importante dahil tapos na ang usapan at siguradong hindi na siya makakabangon pa. Ang nangyari sa pamilya Lee ay isang pagkakamali lamang. Naniwala lang ako sa maling sabi-sabi kaya nasaktan ko si sister-in-law. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Pero sister-in-law, anong ginagawa mo rito? May usapan kami na dito ako magtatrabaho simula ngayon. Wala talagang konsiderasyon ng kuya ko. Kakakasal niyo pa lang, imbes na dalhin ka sa honeymoon, mas gusto pa niyang pagsamantalahan ang libreng pagtatrabaho mo. Anong sinasabi mo? Hindi ba at nakahiga lang ang kuya mo sa kama dahil may sakit? Nagtataka lang ako. Ang galing. Tila hindi niya alam na si Lee Mojeng ang tunay na pamilya Lee panganay na amo. Hindi kaya simula noong pagkansela ng kasal, itinatago ni Lee Mojeng ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan at ginagamit ang pagkakataon na mapalapit kay Chu Yanji? Kung ganoon, isang subok lang at malalaman na natin. Oo. Pero ang sabi ng doktor, unti-unti nang bumubuti ang lagay ni kuya at maaari siyang magising anumang oras. Hindi mo ba alam iyon? Ito ay usaping pamilya ng pamilya Lee. Wala akong karapatang makialam. Namomroblema pa ako kung paano ang aking butihing kuya ay mapapapunta sa handaan mamaya. Kaya naman, ang mabisang pain ay narito na sa harap ko. Anong ibig mong sabihin? Nagpakasal ka sa pamilya Lee, kaya kabilang ka na sa pamilya Lee? Matagal na nung natapos ang kasal nyo, ngunit kailanman ay hindi mo pa nakita si kuya? Hindi pa. Bukod doon, hiniling ko na kay Lolo ang paghihiwalay. Wala na akong kaugnayan sa pamilya Lee. Si kuya pa rin ang panganay ng pamilya Lee, bagamat hindi siya makagalaw at makapagsalita ngayon. Hindi ba parang wala kang respeto sa kanya? Na basta-basta na lang nakipaghiwalay? May mabigat akong dahilan, at hindi iyon dahil sa kaniyang kondisyon ngayon. Ngunit ang tunay na nangyari ay hindi niya malalaman. Sa palagay ko, hindi mo rin gugustuhin na paggising niya ay malalaman niyang ang bago niyang asawa ay nakipaghiwalay na sa kaniya, di ba? May punto siya.
tungkol sa mga totoong nangyari. Kailangan ko ngang ipaliwanag ng maayos kay panganay na amo. Kung ganoon, isasama kita para puntahan siya. At ikaw mismo ang magpaliwanag sa kanya. Ano sa tingin mo? Sige. Pumasok ba si Mrs. sa trabaho ngayon? Opo, nandito siya. Pero, hinarang po siya ni pangalawang nakababatang amo. Ano? Kasalanan ko po na hindi ko nabantayan ng maayos si Mrs. Sorry po, senyor. Pumunta ka sa personnel department para harapin ang parusa mo. Limojeng, para sa iyo talaga itong inihanda kong sorpresa. Basta't naglakas loob kang pumunta, huwag mo nang asahang magagawa mo pang gamitin ang kalagayan mo para gumawa ng kung ano-anong kaguluhan. Hindi ba't sabi mo dadalhin mo ako kay panganay na amo? Anong nangyayari dito? Kakatanggap ko lang ng balita tungkol sa isang meeting. Pagkatapos nating dumalo sa handaang ito, ay sasamahan na kita. At saka, baka may sorpresa pa mamaya. Pupuntahan ko lang ang lumang kaibigan ko. Bahala ka muna sa sarili mo. Kaya pala ang boses na ito ay napakapamilyar sa akin. Si Chu Yanzi lang pala ito. Nabalitaan ko na dahil sa pera, ay nagpakasal ka sa isang lalaking nakaratay na? Nakakahiya ka bilang dating kaklase. Parehas lang tayo. Nabalitaan ko rin na kapag tapos mong makagraduate, ay nagpakasal ka agad sa isang real estate mogul na hiwalay sa asawa at may 2 anak. Ano bang alam ng isang mukhang perang babaeng katulad mo? Tunay ang pagmamahala namin ni Zhang Lusheng. Makinig ka. Hindi ka ba nasusuka sa pinagsasabi mo? Ikaw? Imbis na nasa bahay ka at inaalagaan ang nakaratay mong asawa, nandito ka at bihis na bihis para dumalo sa party na ito? Siguro ay nandito ka para mangakit ng mga lalaki, no? Huwag mo akong itulad sa iyo at sa maruming takbo ng isip mo dahil hindi tayo pareho. Nakakasuka ang pag-uugali mo, iyong tipong binenta na ang sarili pero nagmamalinis pa rin, talagang nakakaumay ka. Sakto. Gustong-gusto ko iyang itsura mo. Iyong inis na inis ka sa akin pero wala ka namang magawa. Chu Yanzi, tingnan mo ang marumi mong itsura. Iyan ang tunay mong anyo. Talagang determinado si Ye Xingru na pahiyain ako ngayong araw. Mukhang kailangan kong gamitin ang asawa ko na kasalukuyang nasa koma. Dahil alam mo naman na ang asawa ko ay ang panganay na anak na si Pamilya Lee at nagagawa mo pa ring maging bastos, gusto mo bang maparusahan? Chu Yanzi, pagbabayarin kita. Pinapayuhan kita. Imbes na aksayahin ang oras mo sa akin, ay humanap ka na lang ng salamin at tingnan ang iyong sarili. Dahil sa ngayon, ay napakapangit mo na. Ikaw? Anong nangyayari rito? Anong nangyayari? Love? Ang babaeng ito? Sinisiraan niya ang pagsasama natin? At sinabuyan pa niya ako ng alak? Walang hiya ka? Ang taong pag-aari ko, nagawa mo pang bastusin ng ganoon? Pero ang asawa mo naman ang gumagawa ng gulo, pinipilit niyang huwag akong pakawalan.
Ano naman ngayon? Ako ang pinakasikat na real estate tycoon sa buong lungsod ng Yucheng. Sa buong lungsod ng Yucheng maliban kay Pamilya Lee, walang sino man ang nangangahas na hindi ako irespeto. Dahil ginalit mo ang misis ko, kung saktan ka man niya ng isang sampal, anong problema doon? Dahil ba mayaman at makapangyarihan kayo, pwede na kayong magwala at mang-api ng mga ordinaryong tao. At ano pa nga ba? Isang pobreng babae ka lang, sa tingin mo ba makakapanalo ka laban sa akin? Sa isang pitik lang ng aking mga daliri, kaya kitang parusahan at tapusin anumang oras. Chinek ko na po ang lahat ng CCTV. Hindi po nagpakita sa lugar si panganay na amo. Nakikita niya ng harapan na ang taong mahal niya ay hinahamak ng ganito. Pero wala pa rin siyang balak lumabas para iligtas siya. Mukhang si Chuyanji sa puso niya ay hindi naman pala ganoon kaimportante. Kaya ako na lang mismo ang kikilos. Para maging bida at iligtas siya. Kumusta? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Alam mo ba kung sino kami? Bitawan mo siya. Sino ba sa tingin niyo ang sarili niyo para galawin ang taong sa akin? Pasensya na, Puli. Tingnan nga natin kung sino ang kaya mong tapusin gamit ang mga kamay mo. Hindi ko po alam na sa inyo pala siyang tao dahil kahit magkaroon pa ako ng sandaang tapang, hindi ko po iyon magagawa. Ito ba ang kamay na ginamit mo sa kanya? Hindi po, hindi po. Ang kamay na ito ay dapat lang naparusahan. Wag po, wag. Hindi mo na rin dapat mapakinabangan ang kamay na iyan. Gagawin ko sa iyong lahat at itatapon kita sa malayo para ipakain sa mga hayop. Ayos ka lang ba? Halika na. Kuya, kararating mo lang? Bakit hindi ka muna magtagal ng kahit kaunti? Huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Oras na galawin mo ulit ang mga tauhan ko. Anong ibig mong sabihin sa tauhan mo? Siya ang mismong hipag ko? Parang hindi naman tama. Ang sinasabi mo? Alam pala ni Li Xinglin na itinago ko ang pagkatao ko kay Yanji. Li Xinglin, binalabalaan kita. Kapag sinaktan mo pa siya muli, ang lahat ng ginawa mo ay pagbabayarin ko sa iyo ng doble. Huwag kang masyadong emosyonal. Baka matakot ang ating hipag at hindi iyon maganda. Bakit parang may iba kayong ibig sabihin? Ganoon ba? Hindi ba sinabi mo dati na maganda ang samahan nyo? Ang relasyon ko sa kanya ay napakaganda. Hindi ba? Hindi ba halata? Hindi. May kailangan pa akong i-discuss sa iyo? Tara na. Sige po. Ano ang tingin niya sa akin? Gamit lang para magpanggap sa harap ng babae? Pero nakita ko po kayo kanina, parang ayaw nyo pang umalis. Tumahimik ka. Limozeng, dahil may nararamdaman ka para kay Chuyanji, magiging madali na ang lahat. Kapag ang isang tao ay may kahinaan, madali na siyang mapapabagsak. Huwag kang magkasakit. Hindi ba't nangako ka sa akin na pupunta ka para asikasuhin ang iyong pagtatrabaho? Bakit ka sumama kay Li Xinglin sa kalagitnaan? Sabi ni Li Xinglin, may balita raw siya tungkol sa kondisyon ni Batang Master Li, kaya naisip kong sumunod para tingnan. Hindi ko naman inaasahan na diretso niya akong dadalhin sa piging na ito. Naniwala ka naman agad sa sinabi niya? Wala ka ba talagang isip?
Bakit ka ba ganyan kagalit? Wala naman tayong relasyon. Anong walang relasyon? Ako ang iyong Ano? asikasong boss. Kahit boss ka, hindi mo saklaw ang aking pribadong buhay. Kung iyan ang gusto mong sabihin, talagang may koneksyon tayo sa isa't isa. Walang hiya ka. Ang koneksyon ng pamilya Lee ay masyadong magulo, lumayo ka kay Lee Xinglin simula ngayon. Masyadong malalim ang iniisip niya, hindi siya mabuting tao. Pero kani-kanina lang, ang sabi mo, mahusay ang pakikitungo nyo sa isa't isa. Kailangan ko namang magpanggap, di ba? Paano kung saktan ka niya? Sa totoo lang? At isa pa, totoo namang may nararamdaman pa ako na kahit kaunting pagkagusto sa iyo. Nilalamig ka ba? Imbes na pumasok ka sa trabaho ngayong umaga, bakit ka nakaupo riyan at nagpapagwapo? Nandito ako para sunduin ka papunta sa trabaho. Mag-amo at empleyado lang tayo, kaya hindi mo kailangang maging ganito sa akin. Huwag na maraming salita. Tara na. Sister-in-law, hindi ba't nag-usap na tayo ngayong araw na pupunta tayo sa ospital para bisitahin si kuya? Huwag mong sabihin sa pagitan ni kuya at ng estrangherong ito. Ay mas pipiliin mo ang huli? Sinong nagsabing pumayag siya sa iyo? Huwag kang manakot ng tao rito. May ilang bagay lang na kailangan ko na talagang tapusin. Pumunta na muna kayo sa kumpanya at hintayin ako roon. Noong pagtitipon ng mga negosyante kahapon, talagang nakuha mo ang lahat ng atensyon. Ngayong araw naman, hindi ako titigil hanggang sa malantad ko ang tunay mong pagkatao. Young Master, kinuha na naman si Madam ni pangalawang nakababatang amo. Anong gagawin natin? Hulihin sila. Limoseng, tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap sa harap ni Chu Yanji. Sandali. Sandali lang. Huwag kang pumasok diyan. Ngayon natataranta ka? Sayang dahil huli na ang lahat. Paanong nangyari ito? Bakit parang gulat na gulat ka? Huwag po kayong mag-alala, Young Master. Ayos na ang lahat. Hinding-hindi ito mabibigo. Magaling ang ginawa mo. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Pinapayagan kang bumisita kay kuya, pero ang isang ampon na tulad ko ay bawal ba? Sa totoo lang, napakagaling mong umarte. Ikaw din naman? Marunong ka pang magkunwaring nag-aalala sa kanya? At alam naman nating lahat na si lungsod ng Yucheng ay may tindi ng galit kay Young Master Lee. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Kuya, bakit mo ba siya pilit na hinaharangan? Ginagawa ko ba yon? Baka naman may binabalak ka. Akala mo ba lahat ay gaya mo? Na gumagamit ng mga maduming paraan? Pero sa tingin ko ngayon, mukhang kinakabahan ka talaga. Ako kinakabahan? Oo. Kung wala ka talagang ginagawang masama, tumabi ka riyan. Hindi. Yanji,
Wag. Umalis ka riyan. Sigurado ba kayong kuya niyo talaga siya? Bakit? Bakit parang iba ang tingin ko? Bakit hindi ka man lang humanap ng mas maayos-ayos? Dahil sa sobrang pagmamadali, wala rin akong magagawa, kaya kahit sino na lang ay kinuha ko. Ako ay anak lang sa labas? Pero halos magkamukha silang dalawa. Hindi mo ba napapansin na mukhang magkamukha sila? Hindi ako naniniwala. Manahimik ka, Kung sasabihin mo iyan, parang may pagkakahawig nga siya. hindi ba? Kaya nga, magkapamilya silang dalawa. At ang ginagawa mo ay sa harap ng napakaraming tao, lantaran mo bang pinapahirapan si Young Master Lee? Halatangang wala kang masyadong pakialam kay kuya. Sabi ng doktor, para matulungang gumaling si kuya, kailangang i-massage siya umaga at gabi para maayos ang pagdaloy ng enerhiya sa katawan. Sa tingin mo ba ay massage yan? Halatang gusto mong saktan ng husto si kuya. Baka sakaling magising siya kapag sinaktan siya ng konti. Nasa ospital tayo. Huwag kayong gumawa ng gulo rito. Bitawan mo siya. Kuya, gising ka na? Big brother, matagal na rin tayong hindi nagkita. Ito ba ang bago mong asawa? Ano sa tingin mo, maganda ba siya? Maganda. Ako. Kakagising lang niya. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagkansela ng kasal? Kakagising lang ni Big Brother. Bakit mo ba sinasabi sa kanya ang mga bagay na iyan? Ano naman ngayon? Tungkol sa kasal na ito, malalaman din naman ni Big Brother iyon. At saka, hindi ba't sorpresa ito? Sorpresa? Isang malaking gulat ito. Alam mo ba? Grabe ka naman magsalita. Hindi naman multo ang asawa mo. Ano bang ikakatakot ni Big Brother? Wala talagang mabuting lumalabas sa bibig mo. Kailan mo ba matututunan na magsalita ng maayos? Nakakatawa? Bakit maayos din ba ang sinasabi mo? Kayo po ba ang pamilya ni Lee Mojeng? Ako ay si. Oo, bakit? Dito sa loob ng kwarto, iwasan po ang pag-aaway. Pakiusap, lumabas po kayong lahat. Pasensya na po. Naintindihan namin. Kung ganoon, magpahinga ka na muna ng mabuti. Kabibisita mo lang kay Batang Master Lee? Ano ang nararamdaman mo? Na nagising na siya, iyon ang talagang ikinasasaya ko para sa kanya. Kaya lang, masyadong naging magulo kanina. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin siya tungkol sa pagpapawalang bisa ng aming engagement. Sa tingin ko, kailangan ko pang bumalik sa susunod. Ano? Babalik ka pa sa susunod? Oo. Pinagtatawanan siya ng lahat dahil akala nila ay wala na siyang pag-asang gumaling, na wala siyang kakayahang mag-isa. Pero ayaw ko siyang iparamdam, na iyon din ang dahilan kaya ako nakikipaghiwalay sa kanya. Sige. Ako na ang magsasabi sa kanya para sa'yo. Hindi mo na kailangang magpakapagod na pumunta rito uli para magpaliwanag. Ang kaso, parang wala naman akong pasensya kung gagawin ko iyon. Hindi naman, sobra lang ang pag-aalala mo. Sige, babalik na muna ako sa kumpanya. Kung nalaman mo kaya na ako talaga ang asawa mo, pipiliin mo pa rin bang makipaghiwalay? Young Master, parang mas lumalala na ang sitwasyon. Paano po natin ito ipapaliwanag kay Madam? Bahala na muna ang bukas. Saka, parang masyadong maluwag ang oras ni Li Xinglin kamakailan. Hanapan mo siya ng pwedeng gawin. Masusunod po, Young Master. Dapat ko na po bang simulan ang planong pagbili ng mga shares? Hindi sapat yan. Kunin mo rin ang lahat ng kasalukuyan niyang mga proyekto sa akin, gawin mo siyang abalang-abala, para wala siyang oras na guluhin si Madam. Opo. Young Master, hindi po ba kayo sasama sa akin? Napakaabala ko. Bakit naman ako magsasayang ng oras sa ganyang bagay? Kung ganoon, ano po ang gagawin nyo?
Wala po akong itinakda sa inyo na kahit anong trabaho. Siyempre, gagamitin ko ang pagkakataong ito para sa bago kong asawa at mapalalim pa ang pagsasama namin. Bago pa niya malaman ang katotohanan. Wala na akong pagkakataon kahit kailan. Hindi mo naintindihan. Walang hiyang Lee Mo-sheng. Hindi ko naman inaasahan na hindi na niya magagamit ang pagiging paralisado para umakto, pero nangahas siyang maglaro ng madumi. At tinakaw pa ang proyekto ko. Kapag nalaman ito ng Board of Directors, ang mga matatandang iyon ay siguradong agad nalilipat ng panig. Ano na ang gagawin natin? Sige. Kunin mo agad si Chu Xiying mula kay kanlurang rehiyon at dalhin pabalik dito. Opo, boss. Lee Mo-sheng, kung hindi mo ako bibigyan ng payapang buhay, gagawin ko ring impyerno ang buhay ni Chu Yanzi. Tingnan natin kung ano. Sa pagitan ng Lee Group at ni Chu Yanji, ang pipiliin mo? Ikaw ba ang bagong designer na si Chu Yanji? Kumusta po? Ako nga. Late ka na sa unang araw ng trabaho, at nung pangalawang araw naman ay absent ka. Akala mo ba sa inyo itong kumpanya? Pasensya na po. Mayroon lang akong inasikasong personal na bagay, pero nakapagpaalam na po ako sa pamunuan. Dahil marami ka palang kailangang gawin, umuwi ka na lang ng tuluyan at asikasuhin mo ang mga personal na bagay na yan. Huwag ka na pumasok sa trabaho. Sa pagkakaalam ko, tila wala ka namang karapatang magsibak ng empleyado, hindi ba? Nakakatawa. Ang tatay ko ay kasosyo ni President Lee. Kahit nakasal na ngayon si President Lee, siya at ang bago niyang asawa ay hindi pa man lang nagkikita at walang nararamdaman sa isa't isa. Mapupunta rin sa akin ang posisyon ni Mrs. Lee sa lalong madaling panahon. Kasal na pala siya. Kaya pinapayuhan kita. Itigil mo na ang mga balak mo hanggat maaga pa at umalis ka na ng kusa. Chachu yun. Nakita ko na ang profile mo dahil mukhang wala kang kakayahan. Mabuting mag-aral ka na lang ng mabuti at huwag mo nang ubusin ang oras mo sa mga bagay na walang silbi. Baguhan ka lang dito. At nagagawa mo pa akong pangaralan? Binibining siya. Matuto kang rumespeto. Si Miss Chu ay sadyang inimbita ni President Lee bilang design director. Hindi siya ang taong maaari mong banggain. Design director? Isang hamak na babae na hindi ko alam kung saan galing. Anong karapatan niyang agawin ang pwesto ko? Direktor ng disenyo? Hindi ko alam kung saan galing ang babaeng iyan. Bakit niya kailangang kunin ang pwesto ko? Dahil lang naman sa mga gawa ko, nakamakailan lang ay nanalo sa international competition ng unang parangal. Isang hindi ko alam kung saang peking sertipiko, at may gana ka pang gamitin iyan para mandaya. Tara, sasama ka sa akin ngayon din para harapin si Kuya Lee? Ilalabas ko ang tunay mong pagkatao. Binibining siya. Kasal na po si President Lee. Kapag nagpatuloy pa po kayo sa panggugulo, wala na po akong magagawa para tulungan kayo. Umalis ka sa harap ko. Binabalaan kita. Kapag sinubukan mo akong hawakan, tatawagan ko agad ang tatay ko para itigil ang pakikipagtulungan sa kumpanyang ito. Tara na. President Lee, hindi po maganda ito? Sina Xia Chuyun at Madam, mag-aaway na po sila. Saglit lang akong nawala. Kahit isang tao ba, ay wala kayong kayang kontrolin? Ginamit niya ang ugnayan ng pamilya niya sa kumpanya natin para takutin ako. Natatakot po ako na baka makaapekto ito sa kumpanya natin. Bilang Lee Mo-sheng, hindi ako hahayaang ng isang maliit na gaya ni Xia Chuyun na pagbantaan ako. Binibining siya, kopya lang ang pinunit mo kanina, at marami pa akong ganyan. Pakitignan mong mabuti. Malinaw ang nakasulat, may pulang selyo, at may code pa ng certificate sa itaas. Pwede mo itong ilista para ma-check mo sa website nila. Isa lang itong peking dokumento. Kaya bakit ka nagmamayabang? Kung pati ito ay iniisip mong peke, mukhang kailangan mo nang patingnan ang mga mata mo. Ikaw, Kumalam ka. Dahil sa ginagawa mo, mukha ka lang nagwawala dahil wala kang magawa. Chu Yanzi, hindi kita patatawarin. Lugar ito ng trabaho? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magwala rito? Kuya Lee, hindi ako.
Siguradong siya iyon. Gumagamit siya ng peking sertipiko para magyabang at manakot dito. Sinabihan pa niya ako na may problema ang mga mata ko. Papaalisin ko na sana siya ng... Ang galing mo talagang manisi ng iba. Nagawa mo pa akong siraan sa harap ni Kuya Lee? Tama ang sinabi niya. Kita mo na. Sabi ko sa'yo, kakampi ko si Kuya Lee. Chu Yanji, tapos ka na. Ang ibig kong sabihin ay, totoong may problema ang mga mata mo. Kuya Lee, nagawa mo akong pagsalitaan ng masama para sa babaeng ito. Anong masama kung pagsalitaan kita ng ganoon? Naging malinaw na ako sa'yo, wala akong kahit anong nararamdaman para sa'yo. Kaya pakiusap, huwag ka nang magpumilit na manatili pa rito. Umalis ka na, hindi ka na kailangan sa kumpanya ko. Kuya Lee, natatakot lang ako na baka malinlang ka ng tusong babaeng ito. Hindi na kailangan, asikasuhin mo na lang ang sarili mong problema. Hindi ka ba nasaktan kahit saan? Maayos lang ako. Pasensya na, kasalanan ko talaga ito. Unang araw mo pa lang sa trabaho, pero naranasan mo na agad ito. Ayos lang po. Naisip ko na rin iyon bago pa ako pumunta rito na bilang isang bagong lipat na design director, kung hindi ako magpapakita ng totoong galing, siguradong hindi nila ako tatanggapin ng maayos. Naglaan talaga ako ng oras para piliin ito bilang regalo sa pagpasok mo. Subukan mong tingnan. Nagustuhan mo ba? President Lee, nandito ako sa trabaho para tumanaw ng utang na loob sa pagliligtas mo sa akin. Huwag ka nang mag-abala pa. Bakit parang napakalamig mo na sa akin ngayon? Dahil sa sitwasyon natin ngayon, mas mabuti nang lumayo muna tayo sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? President Lee, dahil may asawa ka na, huwag ka na sanang humanap pa ng ibang babae. Kapag nalaman ng asawa mo, siguradong masasaktan siya ng husto. Kasal? Sino ang nagsabi sa iyong kasal na ako? Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay, kung sa susunod ay gagamitin mo uli ang trabaho para mapalapit sa akin, kaagad akong magbibitiw sa trabaho. Hindi ba ikaw ang asawa ko? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan. Hindi ba't nangako ka sa akin noon na may 3 kondisyon? Ngayon gagamitin ko na ang pangalawa. Huwag mong gamitin iyan para takutin ako. Sa makalawa ang kaarawan ko, samahan mo akong mag-birthday. Sa ganoong kahalagang araw, President Lee, mas mabuting kasama mo ang asawa mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang asawa ko ay humahanga sa mga gawa mo. Gusto kanyang makita. Iyon ba talaga ang dahilan? Ano pa ba sa tingin mo ang dahilan? O baka naman, kung ano-ano na naman ang iniisip mo? Sige, papayag ako. Pero huwag mo akong lolokohin. Sige, pangako iyan. Kapag nalaman ito ng asawa mo, tiyak na masasaktan siya ng husto. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipagtapat sa iyo ang tunay kong pagkatao. Ika-18 ng Oktubre. Ang kakatwa, pareho pala sila ni Batang Master Lee ng kaarawan.
Kaya pala handa si Elder Master Lee na ampunin siya. Napakalaking pagkakataon naman ito. Buong araw na akong nag-iikot. Bakit ang hirap namang pumili ng regalo? Hello po. Pwede niyo po ba akong tulungang ibalot ang kurbatang ito? Binitay, ang ganda po ng panlasa nyo. Isa ito sa mga sariling disenyo ng aming shop. Ang bawat bowtie ay sadyang walang katulad. Dahil nahihiya akong sabihin sa harap ni Young Master Pamilya Lee ang tungkol sa pagkansela ng kasal, ibilhan ko na lang din siya ng regalo para sa kaniyang kaarawan, tapos isasabay ko na ang liham ng pagkansela. Siguro naman ay maiintindihan na niya ang gusto kong iparating. Pati ito, pakisama na rin sa pagbalot. Sige po. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi siya sumama? May biglaan lang siyang inasikaso. Baka mamaya pa siya makakarating, kaya kumain na muna tayo habang naghihintay. Heto oh, regalo ko para sa birthday mo. Pagkatapos ng araw na ito, isang kahilingan na lang ang utang ko sa iyo. Bakit parang nagmamadali kayata na lumayo ang loob sa akin? Siyempre naman. Pareho na tayong matanda. Dapat alam natin ang limitasyon natin. Gabi na. Bakit hindi pa rin dumarating ang asawa mo? Hindi ba't ang misis ko ay nasa harap ko na? Nasaan? Hindi na makakarating ang asawa ko dahil sa may ginagawa. Ihahatid na lang muna kita pauwi. Sa tagal na nating magkakilala, hindi ko pa rin alam kung ano ang pangalan mo. Talaga bang gusto mong malaman ang pangalan ko? Nagtatanong lang naman ako. O sige lang kung ayaw mong sabihin. Ako ay si. Ako nga ang asawa mong galing sa koma. Si Lee Mo-sheng. Ang munting malimutin. Nasaan tayo? Baka kung ano ang nagawa ko dahil sa kalasingan kagabi. Masyado ng gabi. Bakit wala pa rin ang asawa mo?
Matagal na tayong magkakilala. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ano na namang eksena ang iniisip mo dyan? Wala naman tayong nagawa na hindi dapat kagabi, di ba? Paano mangyayari yon? Mukha ba akong ganoon kadaling tao? Bakit ang damit ko ay... Pinalitan iyan ng katulong natin sa bahay. Sige na, magbihis ka na agad, may lilate ka na sa trabaho. Hihintayin kita sa labas. Buti na lang at walang nangyaring masama. Kung hindi, mahihiya talaga ako sa asawa niya. Regalo ito ng asawa ko, kaya naman napakaganda. President Lee, ito po ang paketeng ipinadala ng inyong asawa. Ang babaeng ito, nagbigay sa dalawang magkaibang tao ng parehong regalo. Maganda rin ang isang ito. Hello, Big brother, kumusta? Nag-enjoy ka ba sa iyong pagpapanggap? maayos naman? Lalo na't naging abala ka kamakailan sa pagbawi ng mga investment sa proyekto, naging tahimik ang buhay ko. Oo, hindi kita matatalo sa trabaho. Pero ang pagiging pinuno ng Lee Group, ang posisyong iyan, huwag mong asahang makukuha mo. Sa tingin mo ba, ay may kakayahan ka? Siya nga pala, dahil magkapatid naman tayo. May sasabihin akong balita sa'yo. Nakabalik na si Chu Xiying. Ano ang balak mo? Naku, curious lang ako. Sa pagitan ni na Chu Yanji at Lee Group, sino ba talaga ang pipiliin mo? Binabalaan kita kapag sinubukan mong saktan si Chu Yanji. Hello? Hoy! Magdagdag agad ng mga tao, protektahan nyo ng mabuti ang aking asawa. Opo, sir. Wag na, ako na lang ang pupunta. Ayusin nyo na ang lahat. President Lee, maghapon mo na akong sinusundan. Ano ba talagang gusto mong gawin? Nag-aalala lang ako dahil babae ka, hindi ligtas ang mag-isa sa labas. Hindi naman. Saka noong huli, malinaw na ang sinabi ko sa iyo. Walang pag-asa sa ating dalawa. Umuwi ka na. Huwag mo na akong sundan. Yanji, may isang bagay na gusto ko talagang humanap ng pagkakataong sabihin sa iyo. Ang totoo, ang asawa ko. Chu Yanji, pagbabayarin kita. Mag-iingat ka. Magbayad ka. Matatapos ka na. Kumusta ka na? Chu Yanji, dahil sa iyo ay nawala ang lahat sa akin, kaya hindi rin kita hahayaang sumaya. Alis na? Miss Chu, huwag na po kayong mag-alala. Dahil laging sinuswerte si Young Master, siguradong walang mangyayaring masama sa kanya. Sana nga po. Nurse, kumusta po? Kumusta na po ang pasyente sa loob? Ligtas na po sa panganib ang pasyente. Kailangan lang po ng pamilya na magpunta rito para asikasuhin ang pagpapasok sa kanya sa ospital. Sige po. Ito ang mga record ng pasyente. Pakitago itong mabuti. Sige po, salamat. Limojeng, parang narinig ko na ang pangalang iyan dati. Parang narinig ko na ang pangalang iyon. Miss Chu, gising na si President Lee? Gising ka na? May nararamdaman ka bang masama sa katawan mo? Masakit pa ba ang sugat mo?
Huwag kang malikot. Baka bumuka ang sugat mo. Bakit ang tanga-tanga mo? Alam mo namang mapanganib ang kutsilyong iyon, pero sinalo mo pa rin para sa akin. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ba't handa kang gawin ang lahat para sa kanya? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ba't dapat handa kang itaya ang buhay mo para sa kanya? Anong sabi mo? Sabi ko, gusto kita. Chu Yanji, isang tabi mo muna ang lahat ng iniisip mo. Hindi mo ba talaga ako gusto kahit kaunti lang? Tsaka 'di ba, nakipag-break ka na sa fiancé mo? Wala rin naman akong nararamdaman para sa bago kong asawa. Hindi mo ba kayang bigyan ng pagkakataon ang isa't isa? Naguguluhan ang isip ko. Hayaan mo muna akong mag-isip. Yanji, Hayaan mo muna akong mag-isip. Yanji. Yanzi. Napakatibay talaga ng pagmamahalan ni na Big Brother at Sister-in-law. Kahit na napakasama na ng iyong pakiramdam, ang iniisip mo pa rin ay si Sister-in-law. Oo, sayang at ang iyong minamahal na si Chu Xiying ay dinala na sa istasyon ng pulis at hinding-hindi na makakalabas pa. Walang silbi si Chu Xiying. Ito ay isa lamang babala sa iyo. Hanggat hindi pa ako ang nagiging pinuno ng pamilya Lee, ay mananatili pa rin si Chu Yanji sa panganib. Binobantaan mo ba ako? Oo. Alam ko na sa mga nakalipas na araw ay patuloy mong kinukuha ang mga shares ng Lee Group. Pero makuha ko lang muli ang mga shares mula sa mga kamay ni Chu Yanji, ay hinding-hindi mo pa rin ako matatalo. Kaya, dahil ba sa kontrata ng shares na iyon, kaya ka lumalapit sa kanya? Hindi lang yon. Gusto ko lang makita kung paano mababaliw dahil kay Chu Yanji ang isang taong tulad mong laging mapagmalaki at malamig. Tungkol sa sinasabi mong kontrata ng shares, hinding-hindi ko iyon pinirmahan. Nabigo na ang iyong plano. Nasa kay Elder Master Lee pala ang kontrata. Kung ganoon, ay mas mapapadali ang lahat. Maraming salamat po sa paalala, Sister-in-law. Hindi ko na po kailangang abalahin pa kayong dalawa. Mauuna na po ako. Ipinagluto kita ng sopas. Maghanda ng mga tauhan, pumunta na agad sa lumang bahay ng pamilya Lee. Nagpakahirap ang matanda sa buong buhay niya. Panahon na para siya ay magpahinga na. Maghanap kayo. Kahit pahalongkatin niyo ang buong lugar, kailangan ang kontrata ng mga stocks ay mahanap niyo para sa akin. Masusunod po. Minsan talaga gusto kong itanong, kung nanalo ka na, ganoon ka ba talaga kasaya? Ang laking pagkakataon. Nandito pala kayong lahat. Akala ko, noong una, ay gusto mo lang talagang laging manalo? Hindi ko akalain na, wala ka na talagang pag-asa. Anong karapatan mong sisihin ako? Ang naging katayuan ko ngayon, hindi ba't dahil sa iyo ang lahat ng ito? Suwail na anak, matapos ang lahat ng nangyari, hindi ka pa rin ba marunong tumanggap ng mali? Anong mali sa akin? Mula pagkabata, paboritong-paborito siya. At ako naman ay palamuti lang. Siya ay napakakisig at walang kapintasan, habang ako ay nagtatago sa dilim. Bakit? Anong karapatan niya? Hindi ba dahil siya ang makapangyarihang panganay na anak? Kaya hinahamak niyo ako dahil anak lang ako sa labas ng isang katulong. Hindi mo nga kasalanan ang pinagmulan mo? Pero nagkamali ka dahil nabilanggo ka sa sarili mong selos at naging matigas ang ulo mo sa maling landas. Bakit ka nagpapanggap na napakabuti mo? Ikaw, ang kuya mo pa nga ang sumuporta sa masasamang gawa mo. Kung alam ko lang noon, 3 taon na ang nakalilipas ay hindi na. Dapat ako naawa na manatili ka. At lalong hindi dapat ang posisyon ng presidente sa Lee Group ang ibinigay ko sa iyo. Ang posisyon ng presidente sa Lee Group ay nakuha ko sa sarili kong pagsisikap. Anong kinalaman niya doon? Paano? Sa pamamagitan ng pag-aayos ng aksidente para mapahamak ang kuya mo? Paano niyo nalaman ang lahat?
Matagal ko nang nakolekta ang lahat ng ebidensya. Dahil iniisip ko ang pagsasama natin bilang magkapatid ay pinagbigyan kita, pero sa lahat ng kamalian mo, pati si Lolo ay dinalamay mo sa plano mo. Pati si Lolo ay idinamit mo. Imposible? Imposible. Limojeng? Huwag mo akong lokohin para makonsensya ako sa'yo. Ang mga ebidensya sa binalak mong aksidente. Ang ebidensya ng sinadya mong aksidente sa kotse ay naibigay ko na po sa pulis. Bahala ka na sa buhay mo, nakababatang kapatid. Bahala ka na sa buhay mo, nakababatang kapatid. Lolo, Ang tungkol sa nangyari ngayong araw, lipas na iyon. Kailan mo ba planong iuwi si Yanji? sa susunod na lang po muna, hindi ko pa po alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Ano? Kung patatagalin mo pa iyan, hanggang kailan pa ba bago mo maisama rito ang apo sa tuhod ko? Huwag po kayong magmadali, Lolo. Maayos ko rin po ito agad. Ang dalawang ito ay masyadong mabagal. Kailan kaya ako magkakaroon ng apo sa tuhod? Hindi maaari. Kailangan ko silang tulungan. Sino bang hinihintay mo? Lolo, Nabalitaan ko sa ampun kong apo na mukhang maayos naman ang pagsasama ninyo. Kailan ba kayo uuwi rito sa bahay? Lolo, wag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Huwag ka nang mag-atubili. Mabuti kang bata. Kahit sino pa sa mga apo ko ang makatuluyan mo, magiging masaya na si Lolo para sa iyo. Heto. Ito ang numero ng telepono ng panganay kong apo. Humanap ka ng oras para ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa pag-atras mo sa kasal. Huwag mong hahayaang masayang ang sarili mong kaligayahan. Tama si Lolo. Napakabait niya sa akin. At dapat lang na maging matapang ako. Hello po, magandang araw. Batang Master Lee. Sa pagkakaalam ko ay ako ang bago mong asawa. Pero noong araw ng kasal natin may nangyaring hindi magandang bagay. Kaya naman, Lumingon ka. bakit ikaw ang sumagot ng tawag? Dahil ako ang bago mong asawa, si Batang Master Lily Mojeng. Kung ganoon, sino ang nandoon sa ward? Nag-utos lang ako ng magpapanggap. Itinago ko ang pagkakakilanlan ko dahil natakot ako na dahil sa gulo noong kasal ay magkaroon ka ng maling akala sa akin at kay Pamilya Lee. Kaya pinagsinungalingan mo ako? Hindi ganoon iyon. Ang totoo kong hangarin ay ang makilala ka gamit ang bagong pagkakakilanlan. Pero hindi ko inakalang ang isang maliit at mabuting kasinungalingan ay mangangailangan ng napakarami pang kasinungalingan para matakpan. Yanzi, handa ka bang patawarin ako? Kahit mahirap itong tanggapin, mukhang hindi mo rin naman ito kasalanan. Naalala mo pa ba yung huling hiling na utang mo sa akin? Ito ang huli kong kahilingan na mula ngayon, bukod sa piling ko, ay hindi ka na maaaring pumunta kahit saan.